gabi, tahimik na nakaupo si Mara sa gilid ng kanyang kama. Pagod ang kanyang isip at puso. Marami siyang pinagdadaanan. Mga problema sa kalusugan, mga appointment sa doktor, at mga gabing hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala. Pakiramdam niya parang gumuho ang mundo niya. Minsan, napatanong siya sa sarili, nasaan ang Diyos kapag ganito kabigat ang pinagdadaanan ko? Isang araw, habang nagbabasa siya ng Biblia, napunta siya sa isang talata na tila direktang nangusap sa kanyang puso. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble, in Psalms 46 verse 1. Bigla siyang napaluha. Naalala niya na kahit gaano kagulo ang buhay, may isang lugar na hindi nagbabago, ang presensya ng Diyos. Unti-unti niyang naunawaan na ang buhay ay parang bagyo. May mga araw na malakas ang hangin at alon, ngunit may isang matibay na kanlungan. At iyon ay ang Diyos sa parehong kabanatang nasa Psalms 46. May isang talata na lalo pang tumimo sa kanyang puso. Be still and know that I am God. Napagtanto ni Mara na hindi niya kailangang kontrolin ang lahat. Hindi niya kailangang dalhin mag-isa ang lahat ng problema. Minsan, ang kailangan lang ay tumigil sa sandali, huminga at magtiwala sa Diyos. At doon nagsimula ang pagbabago sa kanyang puso. Hindi agad nawala ang kanyang mga problema, pero nagkaroon siya ng kapayapaan dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang mga pagsubok sa buhay ay parang bagyo na hindi natin kontrolado. Ngunit kapag ang Diyos ang ating kanlungan, may kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Kapag dumadating ang mga problema sa buhay mo, saan ka tumatakbo? Sa sarili mo lamang o sa Diyos na handang maging kanlungan mo? Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag mong kalimutang mag-like, share at subscribe sa channel na ito para sa mas maraming kwento. Kwento ng pananampalataya at pag-asa. Maraming salamat sa panonood at tandaan mo, kahit gaano kagulo ang mundo, may Diyos na hindi kailanman bibitiw sa iyo.